Good evening po, ladies and gentlemen. I'm Mr. Gerald Bautista. I'll be your speaker for tonight. Ayan, at pag-uusapan po natin ay ang napakagandang business concept ng AYS o ng App Your Servisyo. Ayan. Welcome po. Salamat po sa mga nagbigay ng oras. And gusto lang po natin sabihin sa inyo na itong pag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay isa sa pinakamagandang technology business na pwede nyo pong masubukan on the next coming decades. Ano po? Alam nyo po, ang maganda dito sa business na pag-uusapan po natin, mga kaserbisyo, ito po ay klase ng negosyo na very close to every Filipino. Ayan. Bakit? Kasi tayo mga Pilipino, naniniwala po kami na ang mga Pilipino loves to be serviced. And gusto-gusto natin yan na tayo po ay napapamper, tayo pinagsaservisyuhan. Ayan yan. Nasa kultura na po natin yan. At alam nyo po ba na sa Pilipinas right now, meron pong malaking demand pagdating po sa mga trabaho at serbisyo. Right now po, ang demand natin ay ang industriya right now ay nasa 700 billion pesos industry, no? At on the next coming years, preferably next 10 years, ito po ay nasa 1.7 trillion industry. Ayan. Kaya napakaganda po na mapag-usapan natin itong negosyong ito at paano ito magkakaroon ng impact sa ating community at syempre sa atin at sa ating pamilya. Ayan po yan. So kung ready na po kayo, sisimulan ko na. By the way, ang questions po natin, ladies and gentlemen, pagkatapos po ng ating presentation dahil mas maganda naman po na tuloy-tuloy ang ating presentation kesa pahinto-hinto sa dami po ng mga questions. So kung meron po kayong mga questions, mga kaibigan, lista nyo na po muna sa inyong mga cellphone o kung meron po kayong papel at ballpen dyan para mas feel ninyo ang pagsulat, pwede rin naman po. Alright? So simulan na po natin at malaman na po natin itong napakagandang negosyo mapag-uusapan po natin ngayong gabing ito. So, ready na po ba kayong malaman ang next big tech business dito sa Pilipinas? And kayo po ba na nanonood ngayon ay nakapag-experience ng mag-book online? Ayan, sino po rito ang nakapag-try na mag-book ng transportation? Ayan, gamit ang cellphone mo. Ayun, tama? Sino naman din po dito nakapag-try umorder ng pagkain gamit ang cellphone mo? At sino rin po dito ang nakapag-book na or bumili na gamit ang phone mo sa pamamagitan ng online shopping? Ayan, meron na po ba kayong mga ganong experiences? So kung kayo po ay nakapag-experience na ng ganitong klaseng mga booking online, ang kagandahan po nito, hindi malayo ito pag-uusapan natin ngayong gabi. At ang good news, pwedeng-pwede mong pagkakitaan. Ayan po yan. Alright? So ngayon, for us to understand the future of this best business, let's first discuss ang nakaraan. Kasi yan po ay connected. Tama po ba? For us to understand the future, we need to see the past and how can it make an impact on us. Tama po ba? So pag-usapan natin ang history ng app online booking dito sa Pilipinas. Alam nyo po ba, ang mga sikat na online app booking right now, these are all foreign companies. And kumbaga galing sila ng abroad, kagaya po ng Grab, from Malaysia, dumating po sa Pilipinas ng 2013. Alright? Dumating din po sa Pilipinas ang Lalamove ng 2017. Ganon din po ang Foodpanda. At isama mo na rin ang Shopee na from Singapore. Ayun. So, kung mapapansin natin, dito sa Pilipinas, wala pang masyadong mga klase ng mga online booking na proudly galing o gawang Pinoy. Tama po ba? So, kung mapapansin din po natin ang flow from transportation, up to delivery, up to food and parcels, na book na. Tama po ba? Alam nyo po ba na on the past years, nung nagsimula itong mga app na to dito sa Pilipinas, we barely know these companies and the services that they are doing. Tama po ba? Until such time na nagkaroon po ng global pandemic. Ayan. Na kung saan bawal lumabas, tama po ba? Lahat tayo mga Pilipino napilitan mag-adapt at mag-adjust into the digital landscape. Kumbaga, yung dating mga ayaw mag-smartphone, napa-smartphone na. Tama po ba? At yung mga dating di keypad, di ba? Ngayon, magugulat ka, naka-smartphone na din sila. Dahil dito po sa nangyaring pandemic, most of us, even yung mga trabaho, pag-aaral, pag-order, at kung ano-ano man, sa digital na po ito tinatransact. Tama po ba? Ibig sabihin, karamihan po sa ating mga Pilipino, according po sa survey ng Statista, 80% of us, buong populasyon po ng Pilipinas, no,
marunong nang gumamit ng smartphone. Meron tayong huge penetration pagdating po sa paggamit ng mga smartphones dito sa Pilipinas. At syempre, dahil tayo po ay social nation, mahilig tayo makipag-social, ang laki rin po ng impact ng social media sa ating mga buhay. Tama po ba? So alam niyo po, nakakatawa po dito, eto yan. Ano kaya yung next na mabubuk online? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, kung nabubuk na ang parcels, pwede ka na mag-online shopping, pwede ka na umorder ng pagkain. Imagine mo yan, ang gandang convenience niyan, no? Alauna, alas 2 ng madaling araw, pwede kang umorder, di ba? Di ka na lalabas. Tapos, sa transportation, ganun din. Pwede ka na rin mag-book ng transportation, di mo na kailangan pumila. Tama po ba? Napakagandang convenience ng mga yan. At ano po kaya ang next na klase ng convenience na pwedeng maramdaman ng mga Pilipino ngayon mga panahon na to? So alam niyo po, ang kagandahan po niyan, ngayon, ini-introduce po namin sa inyo ang leading marketplace of services sa buong Pilipinas. Walang iba kundi ang AYS Instant Services. Ayan. At ito po ay pwede nyo nang ma-download sa Google Play at Apple Store. Ladies and gentlemen, pa-download naman po habang nakikinig po kayo sa akin. Ayan, bilang suporta po ninyo sa ating napakagandang negosyo. Ang kagandahan din po niyan, pwede ka rin makapagsuri, di ba? Kagaya nga po kanina, nag-app demo tayo, pinakita ni Miss Mara, paano nga po ba umiikot ang ating flow sa ating app at paano po tayo nagbubuk. Ayan po siya. So, hanapin mo lang Google Play and Apple Store. Nandyan yan, AYS Instant Services. Alright? At ngayon, pag-usapan po natin mga kapatid, kung ang next na ibubuk ay mga trabaho at mga services, ang tanong, ano nga ba ang common denominator natin sa pagbabago ng kultura dito sa AYS, kagaya ng mga sikat na applications ngayon? So pag-usapan po natin ang Grab, mga kaibigan. Ang dinisrupt po ng Grab ay ang kultura ng toxic taxi culture dito sa Pilipinas. How many among you, mga kaserbisyo, ang pumila na pagkahaba-haba sa taxi, ang haba ng pila, mga kaibigan, sa mga malls. Tapos, sa dulo, i-interviewin ka rin pala. Saan ka pupunta? Magkano binabayad mo doon? Ay, hindi ako papunta dyan. Labas muna kayo. Naghahanap muna ng iba. Ang sakit sa pakiramdam every time na nangyayari yan. At minsan, syempre, may mga driver na, alam mo yon, hindi mo gusto ang attitude. Tama po ba? At minsan, mabaho din sa sasakyan. Tama po. Alam niyo po, lahat ng mga yan, binago ng Grab. At ngayon, imbes na karamihan ng mga Pilipino ay nagbubuk ng taxi, mas madami na po ang gumagamit ng Grab. Naging synonymous na po yan sa buhay natin mga Pilipino. Dati nga ho pag magko-commute ka, ay pupunta ako dyan sa inyo, magta-taxi na lang ako. Ngayon iba na, ay pupunta ako dyan sa inyo, mag-grab na lang ako. Tama po ba? Napalitan na, di ba? Yung mga vocabularies natin as the technology goes further, no? Ngayon, pag-usapan naman po natin ang Food Panda. Ang Food Panda, ang dinisrupt naman niya ay yung delivery na sobrang sloppy. Ano po? How many among you ng mga panahon na hindi pa uso ang online booking na pagkain, kapag ikaw nagbubuk o umorder ka gamit ang phone, tama po ba? Naliligaw yung driver kasi bago pa lang daw siya sa work. At ang ligaw, ang tagal, 2 oras. Tama po ba? Gutom na gutom ka na, hindi pa dumarating ang pagkain mo. Ang maganda dito po, monitor mo, tama, dahil mayroong mapa, hindi naliligaw. At ang kagandahan po niyan, walang miscommunication. Bakit? Kasi kung ano yung pinindot mo, yun talagang order na darating sa'yo. Tama po ba? Ayan po yan. Ngayon, pag-usapan naman po natin, ladies and gentlemen, ang Lala Move. Ayan, maraming negosyo, events ang naisalba nito. Dahil imbis na babiyahe ka pa ng malayo or magpapadeliver ka, naaabutin ka ng 3 days, 5 days, tama po ba? O ito, basta inter-island lang. O doon ka lang mismo sa island niyo, no? Or doon ka lang sa city niyo. Ayan po yan. Made-deliver mo. Ayan po siya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Shopee. Ayan, sino po dito ang nakapag-try na mag-book sa Shopee o bumili ng goods or products sa Shopee? Alam niyo po, ang ginawa po ng Shopee sa Pilipinas ay sobrang remarkable. Bakit? Binigyan niya ang Pilipino ng option kung saan siya mamimili. Kung dati, lahat tayo namimili lang sa grocery, namimili lang tayo sa mga stores, ngayon meron din palang digital store or meron din palang online mall wherein, kung mapapansin mo minsan, na-disrupt din niya yung kultura ng mataas na patong ng mga merchants. Halimbawa, bibili ka ng, kagaya ito na sa mga screen natin, bibili ka ng cellphone case. Bibilin mo 500, 'di ba? Pagtingin mo sa Shopee, parehong-pareho. Ladies and gentlemen, 150 lang. Tama po ba?
alam niyo po, ang kagandahan po nito, hindi lang yan. Even on other products, tissue paper, or even toothpaste, minsan may mga bundle deals na mura din. Nabigyan ng tsansa ng Shopee ang bawat Pilipino na magkaroon ng option kung saan siya bibili. May mga pagkakataon naman na mahal din online, mas mura sa physical, pero ang importante, may option ka. Tama po ba? Ngayon, ano naman po ang ginagawa ng App Your Serbisyo? Halos pareho lang din po kagaya na ginagawa ng Shopee. Binibigyan natin ng option ang mga Pilipino sa fair pricing. Ayan po yan. Wherein, merong isang marketplace ng serbisyo at trabaho na kung ano itong mga kailangan mong serbisyo at trabaho, pwede mo nang makuha kaagad on demand sa pamagitan ng isang app. At ang maganda po dyan, nabibigyan ka ng option kung saan ka makakapili ng mga serbisyo na gusto mo. Gone are the days na halimbawa magpapalinis ka ng aircon, doon ka lang sa kakilala mo, tapos dahil siya lang kilala mo, sinisingil ka niya ng 2.5 pero hindi mo alam, may 1,000 lang pala niyan sa kabilang iskinita pero hindi mo kilala. Tama po ba? Ang goal natin is ma-enlist lahat ng available services sa bawat area sa buong Pilipinas para mabigyan ng option ang mga Pilipino sa pinakamalapit, pinaka-quality, at pasok sa budget na service needs o mga trabaho na kailangan nila. Ang kagandahan po niyan, dalawa po ang nabe-benefit natin. Number one, ikaw na naghahanap ng serbisyo, magbibigyan ka ng quality service, at nagbibigay din po tayo ng trabaho. Ayan, sa mga Pilipino o yung tinatawag natin na nauuso ngayon, pinapataas natin ang gig economy. At ang kagandahan din po nito, pangatlo, ayan, nabibigyan naman ng negosyo ang mga kagaya po ninyo na nagsusuri ngayon kung ano nga po ba ang App Your Serbisyo. Ayan. So, kumbaga, isang win-win situation to. Hindi lang sa dalawa, kundi sa tatlong klaseng parties, mga kapatid. Ayan po yan. Ngayon, pag-usapan naman po natin, paano nga ba nag-start ang AYS? Actually po, 2021, dahil sabi nga po natin, nabubok na ang transportation, nabubok na ang online mall, ayan, pwede ka na bumili, ayan, sa pamamagitan ng online shopping. At syempre, pwede ka na rin mag-book ng pagkain, at pwede ka na magpa-deliver, tama po ba? Anong next? So 2021, nag-research and development po, nagsimula ang ating concept, ang ating app, ayan po yan. Bakit kami naniniwala, mga kaserbisyo, na ito ang next? Number one, right timing. Bakit po? Filipinos know how to book online. Hindi mo sila kailangan i-educate o turuan paano ginagawa yan dahil one way or another, ginawa na nila yan. Tama po ba? Alam na po nila yan. At ang kagandahan po niyan, meron tayong sustainable market niche na kung saan po, mamaya explain po namin sa inyo ano nga po ba ang sustainability and longevity ng negosyo natin. In fact, this business can go beyond 50 years. And kung sakasakaling maging kanegosyo po namin kayo, kung itong negosyong to ay talagang tatrabahuhin po natin magkakasama, pwede mo itong ipamana sa iyong mga apo, sa iyong mga anak. Ayan po yan. Alright. So ngayon, pag-usapan naman po natin mga kaibigan, sino nga po ba ang nasa likod ng App Your Serbisyo? Ayan po yan. At anong klaseng kumpanya ang nasa likod nito at ano ang may aakda nitong kumpanyang ito sa kagandahan ng usapin pagdating po sa sustainability at longevity ng isang business. Kaya niya bang tayuan yan? Kaya niya bang sabihin na this business can go for the next 50 years? At ano yung capabilities niya to do it? Tama po ba? So let me introduce you to the company behind App Your Serbisyo. That is the company we call NNT Technologies Corporation or Neo Network of Technologies Corporation. So, yan po ang nag-research and development ng App Your Serbisyo. Ayan. At syempre po, sinoft launch po natin yan ng January 2024. Ang kagandahan po niyan, sino nga po ba si NNT Corporation at ano bang ginagawa niya prior on launching AYS? Ayan po yan. So, Neo Network of Technologies Corporation is a technology company. We are registered sa SEC as a software publisher. At the same time, kagandahan din po niyan, meron din po tayong mga ni-register din pagdating sa marketing. At the same time, may makikita nyo po yan on our legalities. No? Ayan po yan. So ngayon, pagdating po sa technology experience, ayan, meron po tayong 13 years na
end-to-end capability. Ano po yung capability na yan? From developing up to integrating and marketing a certain concept or certain product, kayang-kaya po ng ating kumpanya. Ayan po yan. Ibig sabihin, hindi lang po tayo yung tech company na marunong lang mag-develop. Kaya rin po natin mag-integrate ng ating system to other systems. At ang kagandahan din po niyan, mga kaserbisyo, kaya din po nating mag-market. Ayan. Alam niyo po, iilan lang sa buong Pilipinas ang kayang gumawa nitong end-to-end capabilities na ito. Kasi some tech companies, focus lang sila sa developing. May iba naman, marketing companies, kaya mag-market, pero hindi naman nila kaya mag-develop. At ang good news, lahat po yan, meron tayo dito sa NNT Corporation. Ayan po yan. Ang kagandahan din po nito, this is our core values. We believe on honesty, integrity, excellence, adaptability, service-oriented, passion, growth, and grit. Ayan po siya. Ngayon, ano nga po bang ginagawa namin bago po kami ma-involve sa AYS? Actually po, we enable our clients to enhance their business. Ibig sabihin po, dinadala namin sila sa digital space. Kung ano yung mga manuals na processes na ginagawa mo, pinapadali po namin yan through our technology progress. Ayan po yan, through our digitalization. And we design top-notch software solutions for your tailored needs. Ayan po yan. So in fact, gusto ko lang po i-share sa inyo ang mga technologies na ginagamit po natin dito sa NNT Corporation. Ito mga technologies na to, ladies and gentlemen, are the same technologies na ginagamit ng tech giants kagaya ng Grab, Facebook, Lalamove, Foodpanda, LinkedIn, at kung ano-ano pang mga kilala ninyong mga sikat na malalaking tech giants na galing po sa abroad. Ayan po yan. Ibig sabihin, gusto ko po sabihin sa inyo na kaya po nating sumabay. Ayan. Pagdating po sa mobile development, gumagamit po tayo ng native languages. Ayan. At ang kagandahan din naman po, kumpleto din po tayo pagdating sa API integration. Knowledgeable po tayo dyan hanggang e-commerce, the database na ginagamit po natin. At the same time, we use analytic tools on our technologies powered by Google Analytics. No? Ang kagandahan din po nito mga kaibigan, share ko lang din po sa inyo yung mga solutions na na-build po natin. No? From enterprise to SaaS production, that is systems as service, right? E-commerce websites, minimum viable product for startups, and even AI and machine learning, we are very much capable. Ayan po yan. So gusto lang po namin iparating po sa inyo na tayo po ay isang klase ng kumpanya na naisip itong napakagandang concept na to. We make sure na we are your right partner. Ayan po yan. Kasi importante po yan. Right timing at right partners. Do you agree? Paki-comment naman po sa comment section. Ano? At alam niyo po mga kapatid, ito po yung mga disclosable projects na ginawa po namin. Mas madami po yung non-disclosed dahil meron po kaming mga NDAs na pinirmahan with our other clients. At ito lang po yung ating pwedeng ilabas ngayon. So, ang kagandahan po niyan, nakagawa na rin po tayo, ladies and gentlemen, ng personal loan app. Alright? Nakagawa na rin po tayo ng CRM system for Toyota. At the same time, food delivery business system, nakagawa na rin po tayo ng marketing tracking tool. And even tayo po ay nakagawa na din ng social network system, parang Facebook, parang Instagram, pero for a very close community lang po. Ayan po yan. Ng mga professional na mga online marketers. And even we do warehouse and parcel management system at e-commerce systems. Pagdating naman po sa mga mobile app, ayan, nakagawa na rin tayo ng social networking app. Ayan, for a very small community naman sa St. George University, ito po is abroad. Tayo po ay naging back-end developer na rin ng isang Instagram competitor noon. Ayan po. At syempre, nakagawa na rin po tayo ng app na kagaya ng Spotify. At the same time, nakagawa na rin po tayo ng service redesign and redevelopment app. Ayan po yan. So, kung titingnan po natin, if I would like to sum it up, ladies and gentlemen, ito po yung mga expertise natin sa mga business domains. Up to finance, ayan, gumagawa din po tayo ng mga POS accounting systems, ad tech and marketing, educational, may nagawa na rin po tayong school management system, at nakagawa na rin po tayo ng learning management system. Ayan po yan. Healthcare, hospital management system, meron po tayo niyan. Hanggang media and entertainment, automotive,
travel and hospitality, real estate, retail, and logistics. So basically po, ito po ang pinakalistahan ng mga na-develop nating mga systems. Ayan. Kung gusto niyo pong screenshot, ayan, pwede ko po kayong bigyan ng konting sandali para i-screenshot ito habang nagdadaldal po ang inyong lingkod. Ayan, screenshot niyo po muna para makita niyo yung mga nagawa na po nating mga klase ng sistema. So, ito po ay sinasabi po namin sa inyo, hindi po para magyabang, kundi po para ipakita sa inyo na itong mga experiences na to keeps us here and will keeps us moving up to the next decades with you. Dahil ito na po talaga ay aming negosyo. Ayan po yan. Kumbaga po, expert po tayo at ang ating team sa tech industry. Ayan po yan. So yung tiwala at confidence na ibibigay nyo po sa amin, papalitan po namin yan ng quality business that you can rely on. Ayan po siya. Ngayon mga kaibigan, ang taong behind on pinaka servant po sa kumpanyang ito, walang iba kundi po ang inyong lingkod. Ayan, ako po si Mr. Gerald Bautista, ang Chief Executive Officer ng ating company. And in behalf of the board and our management, ayan, welcome po kayo dito sa aming napakagandang konsepto. Willing po kaming maging partners ninyo. Ayan. Ngayon po, ang kagandahan po nito mga kaibigan ng ating office, ayan, ito po ang ating opisina. Especially we are proud of our training center. Kung mapansin nyo po, nasa inyong mga screen. Ayan. Ito po ay located sa 12 Pao Street, Saverville Avenue, Quezon City. And alam nyo po, we are proud to say that this office is company-owned. Ayan. So ganito po kami tumatayo sa harapan po ninyo mga kaibigan na gusto po namin sabihin na we are here to stay. Ayan po yan. We are here to make this business grow into the next, not just 10 years, not just 50 years, but on the next 100 years. Bakit? Kasi po ang magiging business partner nyo po dito sa AYS, may sariling office. Ayan po yan. Sa atin po, itong ating mga facilities, mga kapatid. Ayan po yan. So, kumbaga gusto ko lang din po sabihin sa inyo na once naging partner nyo po kami, you can be proud na itong business partner po ninyo ay talagang nag-i-invest pagdating po sa mga facilities na ginagamit niya. Ayan po yan. Maganda po ba yon, ladies and gentlemen? Ayan. Pa-comment naman po. Ayan po siya. So, this is our legalities. Ayan po siya. So, ngayon, our mission is to offer convenient, fast, and reliable and secure services, mga kaserbisyo. And our vision is to be the leading marketplace of services. Not just here in our country, but on the global scale. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, pagdating po sa globalization, ang mga Pilipino in terms of services and jobs, maniwala man po kayo sa hindi, sikat po tayo. Ayan. Pasok po tayo sa top 3. Kung ako po ang personal na mag-rate, nasa top 1 po tayo pagdating sa services. Ayan po yan. And alam nyo po, yan ang ating grander vision na tayo po ay makapagbigay ng Filipino quality service abroad. Ayan. Pero before we do it, we must first stand out here in our country. Tama po ba? At samahan nyo po kami na gawin yan. At syempre, sasamahan din po namin kayo na dali ng negosyong to abroad. Ayan po siya. Alright. So, by the way, ang good news din po dito, one of our milestones is tayo po ay na-awardan ng QAsia as the fastest growing mobile booking app. Ayan po yan. This was on our early days. Ayan po siya. Ito pa ay ginanap sa Diamond Hotel sa Manila. Ayan po yan. Ngayon pa mga kaibigan, this is our company's flagship. Ayan, AYS Instant Services. Nakapag-download na po ba? Remind ko lang po ulit kayo mga kaibigan na please do download. Alright? And please do follow and like our page. Hanapin nyo lang po sa Facebook, AYS. Ayan po siya. Ngayon po, mga kaibigan, ang AYS po ay nangailangan ng sobrang daming service providers from all kinds of industry. Ayan po, no? So, from aircon technician, up to aircon cleaning, up to hair services, salon services, electrical services, massage services, plumbing services, and housekeeping services, all kinds of services na meron sa Pilipinas, welcome po dito. At alam niyo po, mga kaibigan, according sa studies, inabot po ang Grab, Lalamove, Foodpanda to penetrate on the Metro Manila market ng almost 10 years. Yan. Metro Manila pa lang po yun, no?
And tayo po, here in Apter Servicio, we would like to shortcut it on 3 to 5 years, pero hindi po Metro Manila. Nationwide. Yun po ang gusto natin mangyari. Ano po? Ngayon, paano mangyayari na we can penetrate nationwide at kailangan natin ng huge amount of data ng mga service providers na willing makipag-partner sa atin? Ayan. Actually po, we can do marketing traditional way, pero let me introduce to you a unique concept of community-based building marketing naman po, na kung saan pwede po tayong makinabang lahat. Gusto ko po sabihin sa inyo na we would like to share this business na hindi lang po sa amin. Gusto po namin iparating sa inyo na willing po kaming makipaghati ng profits. Explain ko po na kung paano po nangyayari yan. Ito po yan. So bakit nga po ba magandang mag-book sa AYS kumpara sa iba't ibang mga hanapan po natin ng ating mga service providers? Usually, Facebook, di ba? Hanap ka dyan ng mga tubero mo, pero minsan may kaba. Pag nagpapasok ka, hindi mo alam kung safe, secure, at quality nga ba itong tubero na to? Itong tubero na to. Tama po ba? Ngayon, pag-usapan natin. Sa AYS po, pag-usapan naman natin ang data mo muna. Ang maganda dito, we use cutting-edge encryption to protect your data. Ibig sabihin, once na nag-sign up ka dito, you give us your name, you give us your contact number and your address. Even us on the management side, dahil totally encrypted ang ating app, hindi po natin nalalaman yan. And even your password, hindi po namin alam, no? Yan po ay automatically, once na ikaw ay mag-change password, pag click mo ng forgot password mo, yung system natin na naka-encrypt ang magpapadala sa ng link. And hindi po kami ang nagpapalit po niyan. Ang kagandahan po nito, mga kaibigan, tayo po lang sa buong Pilipinas ang gumagawa ng rigorous screening process on our service providers. Ibig sabihin po niyan, gusto natin makilala ang AYS na nagsusuri ng mga serbisyo bago ipadala sa mga Pilipino. And po yan, paano po nangyayari yan? Ng isang service provider bago siya ma-enroll sa ating app, hinihingan po natin yan ng police clearance, alright? Hinihingan po natin yan ng NBI clearance, either or, ayun. At the same time, proof of competency. Ayan, talagang kailangan natin ng pruweba na yan po ay talagang ginagawa niya. It's either a COE or statements from past 3 clients, and po yan. Ngayon, tayo rin po ang nagbibigay ng variety of options sa buong market. Ayan. Bakit? Alam niyo po, mga kaibigan, nire-respeto po natin ang kanya-kanyang pananaw ng bawat customer pagdating po sa paghanap ng serbisyo. May mga customer na naniniwala sila na they need to pay premium, yung talagang high level na presyo, to get super quality. Tama po ba? May mga tao din naman naniniwala na hindi, ang budget ko lang pang mga budget meals lang. So yun ang kailangan ko. Alin ka man sa dalawa, fit ang panlasa mo sa AYS. Bakit? Kasi dito po, lahat ng klase ng mga service providers natin, sila ang nagdidikta kung magkano ang presyong gusto nila according kung paano nila subjectively tinitignan yung pricing nila sa kanilang mga services. Ayan po yan. So kung meron man tayong service provider na super high-end ang presyo niya, welcome yan. Kung meron ka naman service provider na budget meal lang ang pricing mo, welcome ka pa din. Ayan po yan. Ngayon, pagdating naman sa quality, ang kagandahan po niyan, we assure quality at the same time po, meron din po tayo ditong kagaya ng mga stars. Ayan, may mga 5 stars, 1 star, 3 star. At the same time, reviews to help the community tell the future clients ano nga po ba ang ginawa nitong service na to, nitong ating service provider na to on their past clients. Ayan po yan. Merong reviews. Yan po ang kagandahan po niyan. And our app is easy to use. Ayan po siya. So these are the qualities that we have. And mamaya po, I will explain it broader. And kung paano na nga po ba natin hinihiwalay ang sarili natin on our competitors. Ayan po siya. Ngayon, let me introduce you guys to the thing na which might interest you. No? The topic that might interest you ay yung ating tinatawag na neopreneur concept. Ayan. This is the crucial part kung bakit tayo magiging nationwide on the next 3 to 5 years. At di natin kailangan umabot ng 10 years. At ang kagandahan po nito, nakakapag-empower pa tayo ng mga negosyante at mas mabilis tayong nakaka-penetrate on a given area wherein
meron tayong neopreneur na nandoon. Ayan po siya. So, explain ko po sa inyo how it works, no? So, neopreneurship works on this way. Ang neopreneur po, ang tawag po natin dyan, siya ang tinatawag na SP enlister. Ibig sabihin po niyan, siya ang nag-enlist ng service providers. Ang kagandahan nun, siya ang ating early adopter, ayan, ng ating technology. Siya ang unang umampon, nag-adapt ng ating napakagandang concept. Siya ang nagne-negosyo din ito, no? At the same time, endorser sa kanyang mga peers, like families, friends, workmates, churchmates, at the same time, pati mga enemies, isama mo na din. Tama po ba? Kasi nga po, sabi, love your enemies. Tama po ba? So, kung meron ka maganda concept, share mo din sa kanila. So, ngayon, si neopreneur ang naghahanap ng service provider. Ano? Agandahan niyan, halimbawa, itong ating neopreneur, nakapag-sign up siya ng isang wedding singer. Ayan, service po ba yan? Yes. Ang kagandahan po nun, si marketplace naman ay si AYS, which is the technology provider and opportunity giver at service provider verifier. Tayo po, kayo, neopreneur at AYS ay magkasama na nagma-market nito sa mga customers. Ayan po yan. So, ang kagandahan po nito, once nakita to ng isang bride-to-be na naghahanap ng kakanta sa kanyang wedding, ayun, meron ng isang masayang bride-to-be dahil nakahanap na siya ng napakagandang supplier sa kanyang wedding event. Ayan po siya. So, that's the demand. So, ngayon, magkano ang hatian o ang profit sharing pagdating sa booking? Ito po. Si neopreneur ay makakatanggap ng 10% of the booking. So, ibig sabihin, nung kumanta si kuyang service provider, alright, kumanta lang siya, may 200 ka. Ayan, kasi may 10% ka. Ladies and gentlemen, may kumanta lang, may 200 ka. Paki-comment naman sa comment section. Maski tulog ka, maski nasa opisina ka, maski naglalaro kayo ng mga anak mo, or kasama mo ang asawa mo, or kasama mo mga kaibigan mo, o buong pamilya mo nanonood ka ng sine, nagtututbrush ka, o kumakain ka, kung ano ginagawa mo, basta may kumanta, may 200 ka. Tanong, panalo o panalong-panalo? Paki-comment naman po sa comment section, mga kaibigan, ano? Ngayon, nakagandahan po niyan dahil ang gusto natin, the star of this booking, ay yung talagang taong mabibigyan natin ng trabaho, si service provider. Sila po ang star o ang bida dito. So, they will get up to 80% of the booking. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan din naman, si AYS, gusto naman natin, hating magkapatid po tayo. Ayan, sino po rito ang gusto maging kapatid namin? Ano? Hating magkapatid tayo, ibig sabihin, kung magkano sa amin, yun din ang sayo. Ang kagandahan dyan, yung kikitain namin, ay aambag po natin on our future technology innovations, on our future marketing innovations, para mapadami pa ang booking ni Kuyang Kumakanta at dumami pa ang 200 ng 200 mo. Ayan po yan. At ang kagandahan po nito, mga kaibigan, syempre, hindi lang naman isa ang gusto naming ilagay mo na tao sa AYS. Gusto po namin 500 na tao. Baka inisip nyo, masyadong demanding si Sir Gerald. Hindi naman ho. Kung ilan ang kaya mong ilagay mo. Kumbaga po, if you want to see itong negosyong to na halimbawa ho, 200 na income sa isang booking, meron kang 30 tao, you do the math, magkano kikitain mo. Alright? Check natin. Okay, 200 pesos for example, times 30 na tao. Okay lang ba pwede kang kumita ng 6,000 pesos? Ayan. Pwede na po ba? 6,000 pesos. Isang araw, mga kapatid, may nag-book lang sa 30 tao. At kagandahan po niyan, ang good news, may training kung paano mo papasukin ang negosyong to. Ayan. I-ready ka namin sa landscape ng digitalization pagdating sa services. We'll teach you how to create contents. Ayan. Kasama na po yan sa ating business package. At ang kagandahan po yan, we will teach you on the mindset of being an entrepreneur. Ayan, kasama na rin po yan. At the same time, bukod po sa training natin ng entrepreneurship, training po natin ng content marketing, tutulungan din po namin kayo pagdating po sa training ng digital marketing. Ayan po yan. Lahat po yan napapaloob kasama sa negosyong papasukin po ninyo. Yan po ang mga support system that we can do. Ano po? Dahil, bakit po natin kayang gawin yan? Sabi ko nga po sa inyo, dahil end-to-end capable ang ating company. Lahat ng mga needs ninyo to make this business grow in your area, nandito po na sa atin. Ayan po yan. Alright, maganda po ba yon? Paki-comment naman po sa ating comment section, no? Ang good news,
hindi na po namin ipaparana sa inyo itong mga masasakit na mga pagdadaanan ng pagtatayo ng kumpanya na may kinalaman sa technology. Ano? We don't like you to shell out this kind of uh, puhunan. Ayan, para makapagsimula po kayo. Dahil honestly po, ginawa na po namin yan. Ano, ginawa na po natin yan dito sa AYS. Ayan po siya. Ngayon, ang tanong, magkano nga ba ang puhunan dito sa AYS Instant Services? Actually po, meron po kaming dalawang packages. Ano po? Merong isang 4998, that is the down payment for our main package. Pero right now, let me introduce you sa ating pinaka main package which is yung ating builder package, mga kaibigan, no? So yan po ay nagkakalaga ng 14,888. Ayan po siya. Pwede na po kayo mag-start dito sa AYS. Ngayon, ang tanong po, ladies and gentlemen, sa 14,888 po, tapatan lang po, no? Kung negosyo po pag-uusapan po natin, maliit lang po yan. Ayan. Bakit? Bakit maliit lang? Simple lang ho, mga kapatid. Kasi kung magtatayo ka ng sari-sari store, ladies and gentlemen, ang 14,888 mo kulang. Bakit? Kasi ang sari-sari store, ang puhunan, 40,000, 50,000. Pag pinilit mo sa 14,888 ang puhunan mo ng sari-sari store, hindi pa nagbubukas ang sari-sari store mo, mukhang palugi na. Bakit? Konti lang kasi ang mabili. Tama po ba? So, ang negosyo pag-uusapan at napakagandang negosyo na pwede kang kumita ng 6,000 a day and for the next coming days, pwede kang kumita ng mas malaki. Sobrang liit lang ng 14,888 for this good business. Ayan po yan. And for the trainings na matatanggap mo, ha? Ayan po yan. Sobrang liit po niyan. Ngayon po, mga kaibigan, pag-usapan natin anong kapalit ng 14,888. Ano ho? So, number 1, magkakaroon po kayo ng business kit. Ayan. Next, may kasama po yung 2 tarpaulins. May kasamang 30 service provider activation slots. Ayan po yun. So, ano pong ibig sabihin ng 30 service provider activation slots, mga kaibigan? Sa isang e-franchise na 14,888, ano ho? Ang mangyayari, you are able to get 30 service providers. Yung system mo, capable siya for 30 slots. Ngayon, paano yan? Eh, dami kong kilala. Gusto ko 100. Pwede ka bumili ulit ng isa pang e-franchise. Ayan. Nakakuha po ba? Ayan po yun. Alright, may kasama po itong business guide. At the same time, we would like your business to be cozy. Kumbaga, hindi siya masakit sa ulo, no? Meron itong kasamang personalized website with inventory, monitoring, and accounting. So you don't have to worry much na isulat ilan booking yung mga service provider mo. All you have to do is to log in with your provided username and provided password. Lahat ng detalye sa booking nakalista na. Ilan ang service providers mo? Ilan ang booking niya? Anong oras? Anong araw? Anong service ang kinuha? Magkano kinita mo? Gusto mo mag-withdraw? I-click mo withdraw, darating sa'yo. Pwede mong i-claim dito sa office, naka-cheque or naka-deposit sa bank account mo. Pwede. Ayan po yan. So, ibig sabihin po, kung kayo po, ladies and gentlemen, ay nagne-negosyo ngayon, gusto ko po sabihin na pwede mo tong isabay sa iyong negosyo dahil hindi nito uubusin ng oras at panahon mo. At kung ikaw naman ay nagtatrabaho, ito ay isang perfect na negosyo na pwede mong simulan dahil ang kagandahan po nito, digital kasi. Basta dala mo ang cellphone mo, dala mo ang business mo. Ayan, maganda po ba yon? Alright, ngayon, the good news is, ang franchise na ito, mga kapatid, ay perpetual. Ibig sabihin po niyan, lifetime. Ayan, wala ka namang ibang ilalabas. Yan na po yon. Wala na rin pong idadagdag. Kung gusto mo mag 14,888 ka lang, pwede. Pero kung singilin ka pa namin ng other charges, wala na ho. Kung gusto mo mag-upgrade, pwede din. Ayun naman po yan. Ngayon, ang good news, when we go on our upgrades when it comes to our technology advancement, mga kapatid, wala nang extrang bayad. So mamaya po ipapakita ko po sa inyo yan, ano yung mga next technologies that are going to arise on our business. Lahat po yan ay nasa isang package na. Ayan po yan. So ngayon po, mga kaibigan, ano nga po ba ang kitaan ng isang neopreneur? How can we profit from this kind of technology? Ayan po siya. So pag-usapan po natin ng first way to earn. Ang first way to earn po natin is ikaw na isang neopreneur,
take note, pwede ka rin sumabak sa online booking. Kung meron kang special skill or professional po kayo, ayan, professional services, skilled services, ayan po, pwede po kayong maglista ng mga serbisyo na yan sa App Your Serbisyo. Ang kagandahan po nun, you get 90% of the booking. These are the samples on your screen ng ating mga service providers na mga neopreneurs din. Ayan po yan. Ang good news, dahil ikaw ay isang service provider, at the same time, neopreneur ka pa, o you get 90% of the booking. Ayan. So, hindi lang 10%, 90% na ang sayo. So, halimbawa, meron kang 4 na booking in one day, that is 4,000. Ayan. You get 90%, you get 3,600. 10% goes to AYS to further expand your technology. Ayan po yan. Alright? Nandyan pa po ba kayo, mga soon-to-be neopreneurs? Ayan, paki-comment naman po sa comment section. Ayan. Second way to earn is service provider activation. Yung 30 slots, alright, pwede nyo po yan na ipa-enroll or in a form of enrollment fee sa mga service providers. So kung meron kang service provider, pwede po kayong maningil ng 500 pesos para ma-enroll po sila sa app. So imagine, meron kang, that is allowable, no? Halimbawa, meron po kayong 500 each for 30, that is 15,000. Diyan pa lang, bawi na po kayo. Ayan po yan. Ngayon, baka matanong po ninyo, ay, baka naman walang service provider na bumili. Ngayon, ganito lang po yan. Pwede nyo pong sabihin sa service provider that this is their entry to the digital space. Ano, imagine, no? Kung meron kang sarili mong, kung merong Shopee link o merong Shopee app na binibigay ang mga merchant, o ito yung link ko sa Shopee. Yan, hanapin mo dyan, i-add to cart mo yung mga ano mo, yung mga gusto mo. Yan. Tayo sa AWS, syempre, meron din. Meron din tayong, kumbaga, shop, online shop, wherein, pwede kang mag-add to cart ng mga services na gusto mo, mga trabaho na kailangan mo. Ayan po yan. Ang kagandahan po niyan, syempre, yan po, lifetime na. Kumbaga, ang good news doon, nabigyan natin ng kagandahan itong kanyang pinagkakakitaan na nakakasabay po siya sa digital na transformation na nangyari sa Pilipinas. Ano ho? Ngayon po mga kaibigan, paano naman paano yan mga Ilocano yung mga kilala kong mga service provider? Mga kuripot. Tama po ba? Or sabi natin, talagang ayaw nila. O ito, good news. Pwede rin pong ipamigay ng libre. Ayan, choice mo. Mga kaserbisyo. Pwedeng may enrollment fee, pwedeng free. Depende po sa inyo since it's your franchise, it's your decision. Tama po ba? Ang kagandahan po niya, kahit ibigay mo ng libre yan, kikita ka pa rin sa ating next way to earn, yung ating tinatawag na service provider override, which is yan yung ating unang pinaliwanag kanina. Ano po? Yan yung ating 10% na mag-enroll ka ng service provider, nag-enroll ka tutor, may 10% ka. Nag-enroll ka na masahista, meron kang 10%. Alam niyo po, ang hindi niyo nakikita dito, itong napakagandang detalye nito. Imagine, you're earning 10% from a tutorial business, therefore, meron ka na ring tutorial business. Diba? Kumikita ka ng 10% sa tutorial service, therefore, you earn 10% sa, tutorial, sa pag-tutor, meron ka na rin tutorial business na hindi ka nagtatayo ng tutorial center. Wala kang OPEX. Tama po ba? At ang good news, hindi mo na kailangan magrenta para sa iyong massage center, magpa-construct, di ba? All you have to do is to be on the digital platform ng AYS at para ka na rin may massage center. Tama po ba? At hindi lang yun. May negosyo ka na rin ng house cleaning service. May negosyo ka na rin ng nails service. Alam mo, nakakatuwa, sobrang laki ng demand ng salon services, no? Ang salon services, nail at hairs, mga kaibigan, in a year sa buong Pilipinas, yan po ay nasa 300 billion industry. Ayan po yan. At ang on-demand na percentage o nangangailangan niyan na on demand ngayon, yung kumbaga daily, kailangan ko ng pedicure na gusto nila, ora-orada, yung ibig sabihin po ng on demand, nasa almost 60%. Ayan po yan. So if we go on demand, therefore you should go digital. So kung marami kang ilalagay na mga service providers na may kinalaman sa nails, hair, and salon services,
you can earn big dito sa AYS. Ayan po yan. Alam niyo po, nakakatuwa, ang services mga kaibigan, yan po ay nag-evolve. Bakit ho? Dati, noong mga kapanahunan po ng mga lola at lola natin, naalala ko ang lola ko lalabas paghapon, nagpapa-pedicure, tatawag ng nagpe-pedicure, uupo sa labas, papatong niya yung paa niya dun sa parang towel nung nagpe-pedicure. Mamaya, na-murder na yung paa niya. Hindi, biro lang po. Minsan may mga pagkakataon na nagreklamo siya na murder yung paa niya. Pero, pag, ano yan, weekly yan eh. Hindi ko nga alam bakit weekly nagpapa-pedicure yung lola ko. Pero, napapansin nyo, dati, ganun lang yun. Pedicure lang, mamaya kulay pink na yung kuko mo. Ngayon, iba na. Pwede mo nang lagyan ng heart, ng Hello Kitty, ng stars, ng moon, na mga kumikinang na mga like diamonds. Ang kuko mo, ang tawag po dyan, kaibigan, nail art. Ibig sabihin, ang pedicure and manicure industry o nails services are evolving. Tama po ba? Pwede mo nang ilagay si Mickey Mouse, pwede ka nang maglagay ng dragon. Kung anong gusto mong ilagay. At guess what? Alam niyo po kung magkano yan? Meron po kaming na-interview sa Lasal, no, mga estudyante. Ang nail art po nila, 4-5. Ayan po. Grabe, no? At meron naman po tayong mga budget na service providers na can do it for 800. Ayan po yan. May 4-5, merong 800 na para sa mga estudyante din. Even estudyante na namumura sila ng 800 para sa nail art nila. Imagine kung meron kang maraming nail artist at daily nabubuk sila sa AYS. Ayan po yan. Magkano ang iyong kikitain? Ayan po siya. So, medyo madaldal na po ang inyong lingkod, no? So, syempre, lahat ng klase ng services pwede mong ilagay dyan. At ito po, ladies and gentlemen, ay walang boundary. Ibig sabihin po, kahit saan lupalop ng Pilipinas, pwede. Ayan po yan. So, kung ikaw ay Metro Manila, service provider mo, taga Palawan, pwede. Kung ikaw ay taga Palawan, service provider mo, taga Baguio, pwede. Ayan po yan. Ngayon, meron po tayong sample projection right now as on your screens. Meron tayong 8 service provider na nabubook daily, right? 5 bookings. Let's say minimum 500 ang booking fee. So that is total of 40 bookings times 500 the booking fee. Ladies and gentlemen, that is 20,000 a day. Now, kunin mo ang 10%, that is 2,000 pesos per day. Tanong, mga kaibigan, 2,000 isang araw. Saan ka pupulot sa labas ng 2,000 na kinita mo lang ng isang araw? Bibihira lang. Halos wala. Tama po ba? Dito lang meron yan sa AYS o sa Up Your Servisyo. Ang kagandahan po niyan, kunin mo yan ng 30 days, that is 60,000 pesos per month. Ayan po yan. So, ang kagandahan po nito, totoo bang nangyari yan? Yes, pwede po mangyari yan. Ang kagandahan po niyan, mga kaibigan, hindi ko po sinasabing malaki, hindi ko sinasabing maliit, pero ang sinasabi ko po, ang 60,000, pag yan po dumating po sa bulsa ninyo at nailagay nyo po sa inyong mga bank accounts, malaking impact na po yan sa buhay po natin. Tama po ba? Imagine mo yung 60,000 na yan, pwede na ba yan monthly pangbayad sa matagal mo ng utang sa credit card? Yan, pwede na. Tama po ba? Pwede na ba yang makatulong sa pangbayad mo sa hinuhulugan mong kotse? Ayan, 3 taon mo pang babayaran, di ba? Kung naghulog ka ng kotse ngayon, magnegosyo ka ng AYS, makakatulong ito na pangdagdag sa talagang pinangbabayad mo sa iyong mga hinuhulugan. Ganon din sa hinuhulugan mong bahay. Tama po ba? Or kung ikaw man ay nagpaplano na magrenta na mas malaking bahay or from renta, tatalong ka na sa paghuhulog ng sarili mong bahay, makakatulong sa iyo ang negosyong ito. Tama po ba? At kumbaga, kung dati hindi ka makapagpadala ng pera sa mother mo sa province, ngayon, dahil meron ka ng napakagandang cash flow, pwede ka na makapagpadala ngayon sa iyong mga magulang. Tama po ba? At baka ito na rin ang solusyon sa hinahanap mong additional funds para may pandagdag ka sa pag-aaral ng kapatid mo o ng anak mo. Or kung gusto mo mag-aral pa, pwedeng-pwede to. Kung dati wala kang ipon, ngayon, may ipon ka na. Bakit? Yung kinikita mo sa work, panggastos mo, tama? Yung kinikita mo sa business, pandagdag sa ipon mo. Alam niyo mga kaibigan, ito naman po ay hindi instant na nangyayari. Ang totoo po niyan, I will not deny na on your first months, syempre, merong learning curve. Ano yun?
Hindi ka kaagad kikita ng ora-orada ng 60. Siyempre, may panahon yan. Pero depende yan kung gaano ka mabilis matututo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ready kami na i-transform ka from a normal person to a digital entrepreneur. Kasi may mga trainings po tayo. So may mga tao po na can earn 60 na nangyayari po yan monthly. Mabilis. May mga tao naman na inabot ng 2 months, 3 months, ayan. Pero ang importante, hindi naman yung bilis. Ang importante, nakarating ka doon. Tama po ba? Ayan po yan. So ngayon, tignan po natin ang business side nitong ating pinag-uusapan dito sa AYS. Imagine na muhunan ka ng 14,888 mga kapatid. Kumita ka ng 60,000 pesos. Ang tanong, may binayaran ka bang pwesto? Wala. May binayaran ka bang mga tao? O mga empleyado? Wala. May binayaran ka bang kuryente? Wala. Tubig? Wala. Base permit? Wala. Kami na sumalo ng base permit. Tama po ba? O ito, system maintenance? Wala. Even on the management side, technology side, sinalo na din natin. So, ibig sabihin, yung 60,000 pesos na yan, diretso kapatid, sa bulsa mo. Ang tawag po dyan, net income. Napakasarap pakinggan na meron kang net income na hindi mo nahahatiin yan mga expenses. Kung itutuloy mo yung plano mo magtayo ng traditional business, halimbawa sari-sari store, kung anong trad business man yan, hindi lahat ng kinikita ng negosyo mo, sa'yo. Tama po ba? Bakit? Number 1, magbabayad ka ng renta. Number 2, magbabayad ka ng tindera mo kung ikaw ay magkatayo ng sari-sari store. Tama po ba? Number 3, may kuryente pa, may tubig pa. At wala pa dyan ang kupit ng tindera mo kapag dumarating ang boyfriend niya. Tama po ba? Nag-aabot, soft drinks, o ito, inom ka muna ng Coke, bawas na lang yan sa sahod ko. Ayan. Tama. Tama po ba? So, alam nyo guys, this is one of the perfect business that you can be with up your servisyo. Tama po ba? Ngayon, dito po sa napakagandang konsepto na to mga kaibigan, gusto ko lang po tanungin ang inyong opinion. Ito po bang negosyo na nasa harapan po ninyo? Sulit o sulit na sulit? Ayan, paki-comment naman po sa comment section para maramdaman po natin ang pulso ninyong lahat. Ayan po yan. Ngayon, as you guys, habang nagko-comment po kayo, as you guys go on commenting sa ating chat section, ang tanong is, kagaya nga sinabi ko kanina, ano, Sir Gerald, ang kagandahan para mas mabilis tayo mapunta not just on the Philippines but on global? Tama po ba? Anong strategy yung sinasabi mo na yan na 3 to 5 years lang we can go national with each and every part of our neopreneur community ay maging committed? Ano ho? Simple lang po. Para mas mapabilis ang penetration natin sa bawat city, we need many neopreneurs. Kung gaano natin kailangan ang mga service providers, ganoon din karami ang kailangan nating neopreneurs to go nationwide. And that is the same formula that we can use to go global. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po niyan mga kaibigan, ito po, kaya natin mag-nationwide by being or producing AYS endorsers. Bakit natin kailangan ng endorser? Ganito lang po kasimple, no? Di ba ho, in every product, there's always an endorser. Do you agree? Naniniwala po ba kayo doon? Ang Smart may Miss Universe. Ang Shopee may Sarah G. Ang mga shampoo may mga ex-girlfriend ni Gerald Anderson. Ay, hindi pala, may girlfriend pa pala. Ayan, sa Palmolive. So, yung mga ex with the present, ayan, merong mga, ano ni Gerald Anderson yan, no? Ngayon, si Tanggol, ayan, ang daming problema sa buhay, napakatingko. Ayan, no? Imagine mo, si Tanggol may katingko, di ba? Even si Tanggol nag-endorse din. At ang gatas po, mga kaserbisyo, may endorser din. Ayan po siya. Ngayon, ang tanong, sino ang magiging AYS endorser natin? Ayan po yan. Alam nyo po, walang iba, kundi ikaw. Ayan, tinuro ka na. Ayan, tinuro ka na ng ating PowerPoint. Nakaturo sa'yo. Bakit? Kasi alam nyo po, imbis na kumuha tayo ng mga artista na babayaran po natin ng 10 milyon pagdating po sa mga talent fees nila. At syempre mag-i-ere pa tayo sa TV. Yung pondo na yan, pag binayad po natin yan sa kanila, ang tanong, ladies and gentlemen, mayayaman na ba sila?
Pag mayaman na sila, binayaran mo pa ng milyon, lalo po bang yayaman? Ayan, type agree kung nag-agree po kayo, no? So pag binayaran mo yung mga mayayaman, lalong yayaman, why not? Ganito na lang ang gawin natin. Yung pondo na para sa advertisement, ilipat natin sa isang brand yung pondo at let me introduce you your next way to earn. Okay lang ba yun? Ayan. Ano yan? Your next way to earn, mga kapatid, ay yung tinatawag natin na referral program. So instead na bayaran natin si Liza, ikaw na lang ang magkwento, ikaw na lang ang bayaran ko. Ayan. Okay lang ba yun? So, mamili ho tayo. Si Liza ang bayaran natin o ikaw na lang ang bayaran natin, mga kaibigan. Every time na meron kang napapakilala sa AYS community, you are getting paid of 1,000 pesos because you refer a friend or you refer a peer. Ayan po yun. Ang kagandahan po niyan, yung kinuwento ko sa iyo, ikukwento mo lang sa kaibigan mo. Ganun lang kasimple. Ngayon, paano yan, Sir Gerald, kung hindi ako marunong magkwento? Tama po ba? O wag kang mag-alala. Akong magkukwento para sa iyo. Para nangyari yan? Papuntahin mo rin sa Tech Forum. Ako ang nagpe-present. I'll be the one who explain the ins and outs of the business and how can we project itong napakagandang technology na to sa market at paano tayo kikita dito. I'll be your presenter. So ang kagandahan po niyan, meron tayong Tech Forum, nag-i-start po ang ating pagpapapasok ng mga neopreneur applicants ng 7 p.m. and we do app demonstration. Papakita rin po tayo ng medias po natin. So pag ang friend mo naging neopreneur, you'll get 1,000. May friend ka pang isa, may 1,000. May friend ka pang isa, may 1,000 ka. May friend ka pang isa, may 1,000 ka. Baka matanong mo, Sir Gerald, baka naman recruit yan. Take note po, wala po kami pinapadalang tao sa Japan. Ayun, nakakuha po ba? At hindi rin po kami nagpapadala ng tao sa South Korea. Ayan po. Pero kung i-insist po ninyo, pwede po namin kayong sponsoran sa North Korea po. Ayan, paki-comment. Paki-comment naman po. Kung gusto mo pumunta ng North Korea, one-way ticket lang, no? One-way ticket lang. Ayan po yan. So, hindi po tayo recruitment agency. Nakakuha po ba? Ayan po yan. So, ngayon, ang referral program goes in a sense na ang tawag po natin dyan ay word of mouth advertising. Ibig sabihin po nun, imbes na we do traditional advertising, ang gawin na lang po natin parang Avon, Natasha, di ba? Hindi mo lagi nakikita sa TV, hindi mo lagi nakikita sa kung saan-saan, pero sure ako, yung kapitbahay mo o yung mama mo, may catalog niyan. Ayan. Tama po ba? Ganun din po ang projection natin na gusto dito sa AYS. Ayan po siya. Ngayon mga kaibigan, gusto ko lang po i-share sa inyo, hindi lang din po tayo ang may referral program. Even one of the tech giants, Lalamove, meron din po silang referral rewards. Ayan po, no? So imagine mo, ito, papakita ko po sa inyo itong nasa website nila. Ayan po. So gusto na lang i-boost yung kanilang marketing pagdating po sa bigger deliveries, hindi lang sa motor, kundi sa mga 300 kg at 600 kgs. Imagine ikaw na nag-refer, may reward, at si ni-refer, may reward din. Simple lang daw ang kailangan. Dalawa lang. Sa loob ng 3 araw, meron ka ng kitang 3,000 at meron ka ng kitang 900. Ayan po yan. Pero alam niyo po, ang mahirap minsan sa Lalamove, kailangan pa maglabas ng sasakyan para gawin yan. Kailangan pa maglabas ng motor. Tama po ba pag yan ang ginawa mong negosyo? Tama po ba? Ito maganda. Sa AYS, 14,888 lang ilalabas mo, maghahanap ka ng service provider. Di mo na kailangan maglabas ng kotse. Pwedeng-pwede na. Maganda po ba yun? Ayan po siya. Alam niyo pa mga kaibigan, ang good news din po dito, baka naman maisip po ninyo, Sir Gerald, paano yan? Pagka naghanap ako ng madaming neopreneurs, hindi ba yan competition? Well, hindi po. Because we are building a community, ang good news, every galaw ng na-refer mo, you'll get something in return. Bakit? Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ng friend mo na may AYS. Kaya sa lahat ng service providers ng friend na na-refer mo, you'll get 1% on each and every booking nationwide and worldwide. Alam niyo po, huwag niyo pong malitin yung 1% na yan. Malaki yan. Bakit? Kasi yung 10%, tinitignan mo lang yan sa service provider ng isang na-refer mo. Paano kung 200 ng na-refer mong neopreneur
na may tig-100 service providers. Aba, ang dami niyan, di ba? Kung kukunin mo, meron kang tinatawag natin na 200 na neopreneurs, tapos may tig-100 na service providers, may 20,000% ka. Ayan, nakukuhang booking. Malaki po yan, ladies and gentlemen. Ano? Ngayon, pag-usapan naman natin, balikan natin yung nangyari kanina sa Lalamove. Bakit doon? Dalawa. May kinita yung refer. So, ibig sabihin, ang problema kasi sa referral bonus, one time lang. Tama? Pag nag-refer, yun na yun. Pag nag-refer na refer niya, wala na. O ito po ang pangbawi natin na mala concept din ng Lalamove Rewards Program. Ang tawag naman po natin dito ay yung indirect referral bonus. Ayan po yan. So how does it work? Malinaw pa po ba ang audio ko? Nagalaw ko yung aking mic. Ayan. Malinaw po ba? Pa-comment naman po sa comment section kung malinaw. Ayan po siya. So, ngayon, sa organizational cash rebate bonus, ang goal nito is for you to earn on your indirect referrals. Ibig sabihin po niyan, yung mga na-refer mo, meron ka pa din. Ayan. Nakakuha po. Alright. So, paano nangyayari po yan? Kung sa Lalamove, meron silang binibigay doon na pwede mo kitain sa referral ng referral mo. Dito po, ganun din. Meron. 1.5. Ayan. So, paano po yan? So, let me introduce to you our Venn diagram example. No? So, meron tayong dalawang corporate groups. By the way, kung ang Lalamove may dalawa, tayo po, may dalawa din. Ayan po yan. So, paano po nangyayari yan? Ganito lang po siya. Sabi dito, pag ang iyong friend ay nag-sign up, you get 1,000. May isa kang friend, nag-refer, you'll get another 1,000. Ngayon, ang sabi, pag sila nag-refer din, ang good news, you'll get 1,500. Ayan. Paano nangyayari yan? Ganito yan. Nag-refer ang friend mo. Ano? Ngayon, siya kumita ng 1,000 pesos. Supposed to be ikaw, dahil hindi mo naman referral yon, wala. Ngayon, itong friend mo na isa, ganun din. Nag-refer naman ng pinsan niya. Di ba? Ngayon, yan, dahil hindi mo naman yan kakilala, obviously, ang nangyari, siya nag-refer, siya may 1,000. Pero dahil yan ay part ng organizational 1 at organizational 2 mo, at dalawa yan, therefore, ang good news, bibigyan ka ng AYS ng additional 1,500 pesos. Ayan. Ang tanong, bakit kailangan bigyan ka ng 1,500? Simple lang ho. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ng kakilala mo o ng kaibigan mo na merong AYS. That is a form of being grateful na dahil ikinuwento mo ang business natin, meron tayo ngayong bagong neopreneur na magpapasok ng service provider and therefore meron tayong may empower na area doon sa kinabibilangan na community nitong ating neopreneur. Ayan, nakakuha po ba? So, ang maganda dyan, once na nag-e-endorse, you'll get additional 1,500. Agandahan yan, ito, nag-endorse ng inendorsohan. Ayan. Tama? Ganun din yung kabila. Nag-endorse ng inendorsohan na 1,500 ka ulit. So, every time your community grows, you'll also get profit from it. Ayan. Parte po yan ng aming sinumpaan na gratitude sa inyo na hanggat nag-e-endorse yung mga taong na-endorsohan ng dahil sa'yo, kikita po kayo dito sa Appure Serbisyo. Ayan, maganda po ba yun? Ang tanong mga kapatid, syempre, meron din itong tamang ceiling. Ayan, syempre dapat to merong tinatawag na safety net para ma-ensure ang stability ng ating marketing plan. Ayan po yan. So tayo po ay limited lamang ng 30,000 a day, 210 a week, at 900,000 pesos a month. Dito po sa ating way to earn na ito. Ayan, nakakuha po ba? Diyan pa po ba kayo? Bakit? Kasi ang goal natin dyan, lahat pantay-pantay. Walang nauna, walang nahuli. Lahat po tayo yan ang limit per e-franchise. Ayan po siya. Ngayon mga kaibigan, ang tanong, bakit po natin kailangan mag-build ng community? Ayan po siya. So number 1 po ay yung tinatawag na shared prosperity. Ayan, maganda po ba yun? Ang community po natin merong shared prosperity. Ayan po siya. Anong ibig sabihin po nun? Ang mga neopreneurs po,
earns transactions within their organization. Ayan po siya. And the community enjoys shared prosperity, enhancing the collective economic well-being. Ayan po yan. Ngayon, kasama na rin po dyan ang community building focus. Ayan po yan. Uh, Peer-to-peer incentives designed to foster strong sense of community. Ayan. Instead of just focusing alone, alright, our business emphasized on building relationships, thus supporting each and other's growth. Ayan po yan. Ngayon, syempre, nandyan din po yung collaborative initiatives. Ayan po siya, kaya natin ginagawa to para ikaw na neopreneur, then alam mong merong income when you build your community, ini-introduce mo naman kami ngayon sa mga collaborative communities din. Kagaya po nitong last time, meron po kaming community na TAP, isang religious community na meron silang 100,000 service providers. Ayan po yan. Ang maganda, ang gusto nitong religious community na to, yung mismong community nila ng users, yun din ang magbubook dun sa service providers na yun. So therefore, na-empower pa natin itong religious community na ito. Hindi ko na po sabihin kung anong religious community. Pero mga nasa daang-daang libo po sila. Almost 1 million or more than 1 million. And power natin na halimbawa, ikaw, miyembro ka ng ganitong community, gusto ko yung part ng community ko yung pupuntang service provider sa akin, ayan, pwede po yan sa AYS. Ayan po yan. Ngayon, maganda po dito for innovation and improvement, mga kaibigan, ayan, na active engagement from neopreneurs brings fresh ideas and innovations, no? Siyempre, resilience against competition. Ang isang community po ay based sa study sa US na kumbaga po nakaka-survive pagdating po sa tinatawag natin na competitors. Ayan po yan. Ngayon, malaki din ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng viral potential because of this community-based referral business na ginagawa po natin. Kumbaga, mabilis tayong kumalat nationwide. Kaya nga po sabi ko sa inyo, 3 years to 5 years lang po. Kilala na po tayo sa buong Pilipinas because of this kind of community building approaches na ginagawa po natin. Alright? Ngayon, pag-usapan naman po natin itong added tech opportunities na meron dito sa AYS. Ang maganda po kasi, hindi lang AYS ang nakuha mo once na nagnegosyo ka dito. Lahat ng mga tech businesses na ipapasok natin along the way, pasok na din sa negosyong meron ka. Ayan. Maganda po ba yun? Ngayon, let me introduce you guys sa e-loading business na meron po tayo. Ayan. Ang nakakatawa po dito, pwede ka mag-create ng community of retailers. Ayan po yan. So you'll get, as an e-preneur, you'll get 10% personal discount on prepaid products. As an e-preneur, you can register unlimited retailers gamit ang system mo. At ang maganda, pwede mo rin ibenta yan ng 200 pesos each. So kung meron kang 50 na na-enroll, binigyan mo ng system for 200, that is 10,000 pesos. At ang maganda, you can earn 1% for every e-load selling ng retailers mo. Halimbawa, nag-register ka ng sari-sari store, nagbebenta ng load, may 1% ka. Ngayon, kahit saan palag ng Pilipinas, pwede ka rin mag-register. Register mo ang mga peers mo, ayan, sunod-sunod, meron kang 1% na 1%. Ayan po yan. Example, meron kang 50 retailers. Every day, yan po ay meron silang 1,500 na nabibentang load. So that is 75,000 worth na sales. Kunin mo ang 1%, that is 750 a day, that is 22,500 a month. Dagdag pa doon sa 60,000 na potential earnings mo at dagdag pa yan doon sa potential ng iyong referral-based business. Tama po ba? Ang nakakatawa po dito mga kaibigan, you can earn 6-digit by having a capital of 14,888 lang. At ang maganda, wala ka pang nilabas na operating expenses. Yan, maganda po ba yon? Ganon kaganda itong digital na negosyo na pinag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan. Kaya po kung naghahanap po kayo ng additional, pasukin mo na itong AYS. At ang kagandahan po nito, let me introduce you naman sa ating software developing project. Ayun naman po siya. Anong ibig sabihin po nun, mga kaibigan? Dito po sa ating software developing project, pwede na rin po kayong, as a neopreneur, pwede na rin po kayong maghanap o makahanap ng ating mga tinatawag na negosyong pwedeng i-digitalize. Ayan. So kung may mga tropa po kayo, may mga kakilala po kayo, may mga kaibigan po kayong negosyante,
na sawa na sa pagmamanual, gusto na mag-go digital. Ang good news, pakilala mo sila sa amin, alright? And you will get 10% nung project na na-close po natin. Halimbawa po, may nagpagawa ng warehouse management system, na-quote po natin ng 500,000, or you get 10%, o extra 50,000 mo yan. Ayan po yan. Ngayon, may nagpagawa ng online shopping system sa'yo, kasi dati, sa Facebook lang sila, gusto nila mag-upgrade ng negosyo nila, o na-quote natin ng 300,000. Ayan, so meron kang 10% o meron kang 30,000. Ayan po siya. Ngayon po mga kaibigan, pag-usapan naman po natin, mga kapatid, up to this moment, sulit po ba o sulit na sulit itong pinag-uusapan po natin na negosyo? Ayan po. Ngayon, for everybody's trust and confidence, let me explain, mga kaibigan, ano nga po ba ang pinagkaiba natin sa ating competition? Ayan. Ano po ang pinagkaiba, ladies and gentlemen, ng AYS on other competitions that will rise, and how can we adapt from it, and how can we sure that we are the market leader dito sa pinapasok po natin? Alam niyo po, ang pagpasok sa isang negosyo, hindi lang po yan biglang sinimulan mo, naglabas ka ng pera on our side. Importante na inaral mo din yan. Tama po ba? At ito po yung mga na-research natin, masabi natin na why we can say we are on the number 1 spot pagdating po sa pinag-uusapan nating industriya. Ayan po yan. So pag-usapan natin ng tech foundations, mga kaibigan. So number 1, meron po tayong tinatawag na founders market fit. Fit ba yung mga namumuno ng kumpanya na yan na gawin yan? Ano nga ba ang kanilang mga ginagawang mga nagawa na? So kung mapansin nyo po kanina, nung nagsimula po tayo, nagpakita po tayo ng mga projects na nagawa po natin. Ayan po yan. So pagdating po sa founder market fit, meron tayong 13 plus of tech experience. Ayan po siya. So kaya rin po gawin yan ng tech giants, na pwedeng kopyahin tayo, di ba? Kaya din gawin yan ng other tech companies, di ba? Na kung saan meron din silang tech company. Hindi naman yan kayang gawin ng marketing companies and other service booking app that may arise. Dahil syempre, wala pa silang research and developments. Ngayon, ito po maganda. Tayo po, merong sariling IT development team. Ayan po yan. At ang maganda rin po, dito sa ating pinapasok na negosyo, na services industry, o pagbibigay po ng trabaho, ito po ay meron tayong 3 years of research and development. Ayan po yan. Bago po natin ito talagang i-wildly market, mga kapatid, ito po talaga ay inaral natin. At pagdating po sa software track record, kaya ba ng app natin na talagang magstay, alright? At kaya ba ng app natin na mag-innovate, alright? Meron din po tayong ganyang capabilities. Ayan po siya. Ngayon po mga kaibigan, pagdating sa branding, how can we say na tayo ay merong growing social media presence? Pumunta po kayo sa Facebook natin page, alright? Hanapin nyo lang po ang AYS, and meron po tayong growing numbers of following. At ang kagandahan po niyan, meron na tayong mga videos right now na nasa 700,000 views na. Ayan po yan. Ang kagandahan din po sa ating design, meron tayong user-centric design, alright? Meron tayong advanced technology integration, ayan. Meron tayong clear value proposition. Ano nga po ba talaga ang pinopromote ng negosyo natin? Klaro sa atin yan. At meron tayong strong brand identity. Kung maunawaan nyo po at nasabayan nyo to from the start, nagsimula po akong magpaliwanag, you can see na we are building our community. Ayan po yan. And syempre, kumbaga kung mapapansin po natin, we are building it through making our partner neopreneurs na meron silang mga marketing plan na talagang kikita po sila. At the same time, ensuring our strong brand identity. Ayan po siya. Ngayon, pagdating po sa nationwide penetration and viral ability. Alright? Pagdating po sa strong community engagement, and meron tayo. Alright? Pagdating po sa strategic government partners. Alright? Meron din po tayo niyan. Pagdating po sa precise data gathering, ano yung precise data gathering?
Simple lang po. Ang mga newpreneurs, kaya po kami kumukuha ng mga partners like you guys, sa mga nanonood po sa atin na nakapagsimula, ano. Simple lang. Imbes po na magpadala ako halimbawa ng research and development team, let's say 8 sila, pupunta sila ng Cebu, Davao, pupunta sila ng Cagayan, ng Baguio, ng Ilocos, or dito sa Metro Manila. Ang mahirap minsan pag hindi lokal yung ipapadala mong research team, hindi mo rin makukuha yung pinakatamang data na kailangan mo. Imaginein mo to guys ha. Merong isang service na hindi ko, first time ko narinig, sabi nung isang Cebuano, "Sir, pwede ba natin ilagay yung mananabtan?" "Ano yung mananabtan, sir?" Sabi ko. Ano yan? Yan yung mga taga-iyak sa patay. Ayan. Yung mga taga-pray. Ayan. Hinahanap din po yan dito. On demand din yan pagka kailangan. Talaga nang may mga nangyayari hindi mo inaasahan na may nawawala sa pamilya. Kailangan po talaga nun. Kultura nila yon. Alam nyo po, tinanong nila ako, ano nga bang English ng mananabtan? Sabi namin ng team, huwag na nating Englishin. Kung ano yung pangalan ng service, ilagay natin. Ayan po yan. Kasi kultura yan ng Cebuano. Alam niyo po, yung mga klaseng kultura na yan, even up to the smallest, slightest culture na meron, naibibigay po yan ng mga neopreneurs dahil sila yung taga dun. And that's how you get precise data gathering. Ayan po yan. Ngayon po, right timing on market penetration. Ayan po, mapansin po natin. Tama lang dahil kung sinimulan po natin to ng research and development ngayon, too late na. Pero dahil tayo po ay advanced, 2021 pa po nag-research and development na po tayo, I can say na we are ahead. Ayan po yan. And tayo lang din po ang pioneer of incentivized tech community sa buong Pilipinas. Ano po? Kumbaga, kagaya nga po na pinakita ko sa inyo kanina, may referral-based system din ang Lala Move. Kung nauna po kayong napanood kanina, no? Kaya nga mapansin nyo kanina, parang baka matanong po ninyo, nako, parang may concept ba ng networking yan? Hindi po ito yung networking na iniisip po ninyo. Ayan po yan. Alisin nyo na po sa isip nyo yan. Ano po? So, ang kagandahan po nito, kung ginagawa din ito ng mga tech companies, malamang po nakita nila yan sa atin, na meron din kasi tayong referral program. At alam niyo po, ginagawa din yan ng mga BPOs, di ba? Nag-refer ka ng friend mo na papasok sa call center nila, ang taas pa ng signing bonus, 26,000, may 30,000. So, normal po yung nangyayari kahit saan. Tama po ba? Pero ang maganda, tayo po sa buong Pilipinas ang pioneer ng incentivized tech community. Ayan. Bakit? Simple lang mga kaibigan. Gusto ko po sabihin sa inyo na gusto kong maramdaman nyo na kapag naging part ka ng AYS, kumikita ka sa mga service providers up to the bookings at kapag nagre-refer ka ng mga neopreneurs, meron ka ring income. Therefore, sa lahat ng nangyayaring transaction na ikaw ang nagsimula through AYS, sisiguraduhin ko na meron kang income hanggang sa mga susunod na panahon. Pagkakakitaan mo to, hindi lang 1 dekada, hindi lang 2 dekada, hindi lang 5 dekada, hanggang kaduluduluhan. Ayan. Nakakuha po ba natin? Ayan po yan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung market leadership. Ayan, pagdating sa scalability, yes. Ayan po, pagdating po sa community-generated content, tayo lang po ang gumagawa niyan. Anong ibig sabihin nun? Alam niyo po, kaya rin po tayo, merong mga newpreneurs right now at nagtuturo tayo ng entrepreneurship training, meron tayong content creation training, meron tayong tinatawag na digital marketing training for us to equip you on this special strategy. Ano yun? Yung community-generated content marketing, these are the contents na hindi galing sa management. Ayan. These are the contents na galing sa users or business partners na kagaya po ninyo na hindi particularly connected inside of the AYS management. Imagine this. Right now, sabihin na lang po natin na meron tayong 1,000 newpreneurs. And 1,000 newpreneurs on the next coming 6 months, sabihin na lang po natin nagkaroon tayo ng 10,000 newpreneurs. Alright? Itong 10,000 newpreneurs na ito dumaan sa entrepreneurship training, digital marketing training, at content creation training po natin, gumagawa ng bookings, content bookings on a weekly basis. Ayan, nag-book sila, tapos
nag-document sila nito, vinalog nila, pinicturean nila, vinidyohan nila. Imagine mo to, no? Dahil tinuruan ka namin gumawa ng videos, gumawa ng pictures, mag-design, etc., etc., pinost mo, nilagyan mo hashtag AYS. Sa 10,000 neopreneurs, mga kaibigan, that is equivalent to 10,000 user-generated contents happening on a weekly basis. 40,000 user-generated contents and growing on a monthly basis. So, ibig sabihin, pag nag-check ka, okay ba ang AYS, may proof of concept ba? Okay ba ang AYS, may gumagamit ba? At yung mga taong nagdududa pa kung gagawin nila o hindi, pag-check merong 40,000 user-generated contents on that month, guys, mas malaki pa tayo sa lahat ng mga brand na pagsamasamahin mo na kayang gumawa ng user-generated content. Yan ang kagandaan ng community-based building. At yan naman po, ang kalamangan po natin sa ating mga competitors. Ayan. Sumunod, dahil dyan, meron din po tayong sarili nating media team. Ayan. At ang maganda nun, meron tayong sariling TESDA training and certification, at the same time, entrepreneurial trainings and certification. Nga po, binido ko po sa inyo kanina. Ang kagandahan din po nito, pag-usapan natin ang sustainability and longevity ng ating business. Alright? Ang kagandahan, tayo po may sariling office building. We are proud of it. Kumbaga po, gusto ko sabihin sa inyo na ang trust and confidence po ninyo, pwede nyo ibigay sa amin because we are here on this business to stay. Ayan po yan. At ang maganda, hindi lang po office building ang meron tayo. Yung office building po natin, mga kaserbisyo, meron po yan na sariling TESDA assessor level na technical school. Pag bumisita po kayo dito sa office namin sa Saverville, alright? Bukod po sa AYS office, nandito rin po ang ating eskwelahan. Wherein, nagpapagraduate po tayo ng mga TESDA students. Ayan po yan. And even, we are also giving TESDA scholarships. Ayan po yun. Anong ibig sabihin po nun? Last month po, meron kaming 200 scholarship for cookery. Last month, meron po kaming 200 scholarship naman for barista. Ayan po yan. So, kumbaga po, sabi ko nga po sa inyo, hindi namin ginawa ang negosyong ito nang hindi kami ready sa lahat ng mga possible na mai-incorporate po natin para mapaganda to. Ayan po yan. We assure you guys na we are your right partner pag sinimulan natin tong services booking app na to. Bakit? Pagdating pa lang dito sa TESDA Assessor Level Technical School po natin, malaking bagay na po yan. Bakit? Meron kang masahista. Every 6 months, maganda po ba kung merong bagong technology ng massage, i-retraining natin sila. After nun, may bago na siyang alam na stroke. Tama po ba? So, dahil doon, nag-e-evolve, hindi lang siya shot song, alam niya, marunong na rin siya mag-traditional hilot, di ba? From traditional hilot marunong na rin siya mag-foot reflex, di ba? From foot reflex, marunong na rin siyang ano ba tawag yung sa kamay? Meron ding masahe especially for kamay, di ba? So, from there, dahil meron tayong ganitong facilities, I can say na we are your right partner. Ayan po yan. Ngayon, because of that, kaya nating i-cover, alright, itong high demand for convenient service through recurring bookings. Ayan po yan. At the same time, meron tayong scalable platform verticals. Ano pong ibig sabihin nun? Mga kaibigan, kayo po na nanonood ngayon, hindi lang po natin negosyo yung serbisyo. Tandaan nyo po, may negosyo rin po ang supplies. Ayan. Yan po ang next iterations natin, no? That would be our next iteration. Ano yun? Tandaan natin, pag kami naglinis ng aircon at nakita na kailangan magdagdag ng freon, okay lang ba sa freon? Meron ka na din. Ayan. Nakita nung naglinis ng aircon, ay kailangan magpalit ng capacitor, okay lang ba sa capacitor? Meron ka din. Ayan. May nagpamasahe, yung masahista kailangan na mag-replenish ng oil-based product niya na pangmasahe niya. Okay lang ba pati sa oil? Meron ka din. That's what you call platform verticals. Ano pa yung mga negosyo na pwede mong idagdag, alright, na may kinalaman doon sa ginagawa mong unang negosyo? Parang Grab po, mga kaibigan, no? Doon po sa platform vertical nila, nag-start po sila taxi booking. From there, nagpunta sila ng, ayon ng mga taxi, nagpunta sila sa private cars booking. After no, nag-verticals po sila ng motor and delivery. After no, vertical po sila ng delivery na pagkain. Mapansin mo, after na tumalon sila, bumili sila ng kumpanya, ang pangalan Move It, ang vertical nila, ride hailing. Motor pa, transportation pa rin ang negosyo,
pero tumatalon sila on other verticals na may kinalaman sa transportation. Kaya nga po, kung tatanungin niyo po ako, kung tatalon sa platform vertical ng services ang Grab, medyo malayo na yun sa verticals na sinusundan nila. Kaya hindi siya business-wise gawin. Pero on us, on our platform verticals, sobrang laki. Dahil hindi lang po transportation ng ating service. Although hindi naman talaga transportation, pero we have varieties of services that can transform those verticals. Ayan po yan. Ganyan po kaganda itong ating advancement with AYS. Now, sure ako, hindi pa to kayang gawin ng ating mga competitors. Ayan po yan. Ngayon mga kaibigan, ang tanong, ang totoo po talaga niyan, ang pinakamalaking competitor lang talaga natin dito is yung mga tech giants that could easily copy us because also of their tech prowess and marketing team na kagaya ng mayroon tayo. Pero sabi ko nga po, hindi yun business wise dahil hindi siya magandang platform vertical. Gagastos lang sila ng malaki kumpara doon sa konting gastos na lang na meron sila on their other opportunities. Tama po ba? Pero kung therefore, hindi nila basta-basta tatalunin itong ating services industry and we can be the market leader na talagang kasing laki nila on the next coming future, ang tanong po mga kaibigan, ito bang mga tech giants na to willing makipag-partner sa'yo? Alam niyo po kung gusto nila, ginawa na nila noon. Yung mga neopreneur concept, wala po silang ganun. Gagawin ka nilang driver, gagawin ka nilang merchant nila, pero di ka nila gagawing equal partner. With AYS, we want to be your equal partner. Mapansin nyo po, pareho po tayo ng income. Kung 10% ka, 10% din kami. Tama po ba? Kumbaga, ito lang po ang tech company right now in the Philippines, Filipino-made. Nakapag-aral ng ganito kahaba sa negosyong to, prepared and ready sa negosyong to, ang willing makipag-partner po sa inyo. Ayan po yan. So, ang kagandahan po niyan, we are very much willing to be your business partner. Ayan po siya. Ngayon, what's next mga kaibigan? Bago ko tapusin ang aking presentation, ito, namimigay tayo ng scholarship. In fact, ito yung ating picture with Director General Vidal Villanueva. And this is my speech sa TESDA NCR nung tayo po ay nagkaroon ng contract signing. Ayan po siya. So, ang kagandahan po nito mga kaibigan, gusto ko po sabihin sa inyo na we are not just an app-making company. We are a culture building company. At itong culture building na to manifest through our community building at ang good news habang lumalaki itong community at kultura na pinapa-introduce po natin sa Pilipinas, mga kaibigan. Lahat ng transaction sa community mo, meron kang income. Ayan po yan. Ang kagandahan po nito, share ko rin po sa inyong AYS Jobs. Yan, AYS Jobs is one of our is under our research and development right now na kung merong para sa on-demand service, di ba, na skilled and professionals. Syempre, meron ding demand yung mga naghanap ng trabaho talaga, yung regular jobs. So, we are now developing AYS Jobs. So, sooner, lalabas po yan. Ayan po siya. And syempre, gusto ko lang po i-share sa inyo kung nasaan na po ba tayo sa diffusion of innovation natin. Tayo po ngayon ay nasa early adoption stage. Ayan. So we would like to get 13.5% of the market. Ayan po siya. Ngayon, ito po yung katumbas noong mga panahon na 2013, 14, 15 na ang mga Grab drivers at that time kumikita ng 6 digits a month. Ayan po yan. Bakit? Kasi dahil maraming nagdududa sila, laban na sila, at maraming tao naghahanap ng convenience, di ba? Ayaw pumasok ng mga taxi. Ayun, tingnan mo, Grab driver kumikita 100,000 isang buwan. Tama? Yung may mga tao na bumuo pa ng fleet. Tama? Kumuha sila ng 5 VIOS, nag-loan sa bangko, nag-loan ng 10 VIOS, pina-boundary hulog sa mga driver. Ang boundary 5,000, 10,000. Imagine mo yon, di ba? Yun yung start ng early adoption stage wherein the opportunity is so great. The harvest is also plenty. Ayun yan. Kaya alam niyo po, sobrang laki ng chance na when you start here on our early adoption stage, hindi ka lang kikita ng 60,000. I think it's times 8 or times 10. Pero ang importante po dyan is nasabayan mo yung early adoption stage. Ayan po siya. Alright? Ngayon po, with that, ayan, tapos na po ang ating presentation, mga kapatid.
Ayan, papunta na po tayo ngayon sa ating question and answer portion. Ano po?